Nangintriga na naman po si Sara Duterte. Gustong itulad sa kanyang mga kapatid na si Basti at saka si Pulong, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinapalabas, lasinggo yung ating Pangulong Bongbong, drinking on the job, PBBM drinking while working. Yan ang mapapaniwala niya sa kanyang mga kwento. Pero yung mga matitino nating mga kababayan, maniwala man sa kwento ni Sara na nakipagbeso-beso daw siya mga kababayan sa ating Pangulo. Iyon ang rason daw na kapag decide siya, bakit nag-resign siya as DepEd Secretary. Nung magbiso-biso daw siya sa ating Pangulo, mga 10 in the morning niya yata yon. Amoy alak, published by Philippine Star. Kasi iba yung actions ni BBM noong ako ay nag-tender ng resignation. Kung maalala ninyo, that was nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Nangintriga na naman po si Sara Duterte. Gustong itulad sa kanyang mga kapatid na si Basti at saka si Pulong, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinapalabas, lasinggo yung ating Pangulong Bongbong, drinking on the job, PBBM drinking while working. Ang maniwala lang nito mga kababayan, siyempre yung mga supporters niya na uto-uto tulad nito. ang dami nyo. Bring him home. Duterte. Bring him home. Duterte. Bring him home. Yan ang mapapaniwala niya sa kanyang mga kwento. Pero yung mga matitino nating mga kababayan, maniwala man sa kwento ni Sara na nakipagbeso-beso daw siya mga kababayan sa ating Pangulo. Iyon ang rason daw na kapag decide siya, bakit nag-resign siya as DepEd Secretary. Nung magbiso-biso daw siya sa ating Pangulo, mga 10 in the morning niya yata yon. Amoy alak, may ganon. Mga kababayan, maniwala pa kami kung si Basti at si Pulong. Kasi talagang sabi nga ni Montolfo, hapon na kung pumasok sa opisina kasi laging lasing. Itutulad nyo pa sa gawain ninyo ang ating Pangulong Bongbong Marcos na clean living. Kumbaga si Lisa Marcos na nakita ninyong uminom, na si Chis Escudero pa yung nagbigay ng baso. Bindi honor yun. I-toast mismo yun. Pine of honor nga ang ibig sabihin nun. Alangan man walang alak. Okasyon yun ng mga members ng diplomatic corps. Pero hindi yung naginom pong tumatagay na tulad ng mga Duterte, mga kapatid po ninyo. Yan yung kanyang interview ng isang vlogger niya doon sa The Hague. Pag-alis ko, nagbeso-beso siya sa akin. This was 10:25 or 10:30 in the morning. Baba sa oras ko. Hindi lang ako sigurado sa oras. Yes, tama. Kasi ito yung pumasok sa isip ko eh. Tama yung oras ko. 10:25, 10:30 in the morning. Amoy alak siya. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Pero, hindi ko naman siya nakita nag-inom ng whiskey. Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Pero amoy alak siya at 10:30 in the morning. Doon na-confirm yung decision ko na mag-resign. So, hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Ang failure daw, yung alas 10 pa lang ng umaga, amoy alak na. Plus na paninira mga kababayan ni Sara Duterte. Yan ang sabi rito, Vice President Sara Duterte revealed in an interview while in The Hague that when she handed her resignation letter as DepEd Secretary to the President, he reeked of alcohol. Naamoy daw niya. She claimed that she smelled the whiff of alcohol when he kissed her. Nagbeso-beso as they parted ways.
She guessed he was drinking whiskey. Kaya sabi ni Ising Tito, may naniniwala pa kaya sa kanya? Bakit ngayon lang siya umatungal? Sana noon pa. Sabi ni Antonio de Castro, pakyot. Kaya rumisbak po si Yussi Castro. Sabi dito sa Abogado News, Castro blast BP Duterte for lies, selfish desire to bring down Marcos. Gagawin dapat po ni Sara Duterte na mapatalsik yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya lang, talong lumabo, palabo ng palabo. Pati yung kanyang ambisyon na kumandidato sa 2028 elections. Kasi pabagsak na yung ratings niya. Lahat kasi nagbabackfire sa kanya yung paninira. Ang top na ngayon mga kababayan sa survey ratings, laging yung ating Pangulo. Pangalawa, si Martin Romualdez. Pangatlo na lang siya at nasa bottom si Chis Escudero. Nasira na rin sa pagkampi sa kanya, mga kababayan. Sabi ni Yussi Castro, walang katotohanan ang mga kwento niyang ito laban kay Pangulong Marcos Jr. Madali sa kanilang gumawa ng kwento at propaganda, lalo pa at inamin ng dating Pangulong Duterte na expert siya sa pagplanta ng ebidensya at paggawa ng intriga. She added, lahat ng kwento niya ay para siraan ng Pangulo dahil nais niyang pababain ito sa pwesto at siya ang maging Pangulo. Makasariling hangarin, sabi po ni Yussi Castro. Castro maintained that Duterte's track record as Education Secretary from 2022 to 2024 will speak for itself. Kaya yun nagsasalita si Sara Duterte. Pinagot kasi, nagsimula si Sara. Lagi man po si Sara nagsisimula ng controversy. Binintasan niya kasi stock and pencil and paper yung level ng edukasyon sa Pilipinas. Di tulad daw ng sa ibang bansa. Di siyempre, tinanong si Yussi Castro sa press briefing kung ano yung masasabi. Sabi ni Yussi Castro, yung panahon niya bilang Defense Secretary, complete failure. Ito ngayon yung sagot ni Sara Duterte. Paninira na naman sa ating Pangulong Bongbong Marcos, pinapalabas ang ating Pangulo, lasinggo, una bangag. Ngayon naman po, lasinggo. Kaya sabi ni Yussi Castro, inamin niya in one of her speaking engagement that she has no expertise in formulating the matatag curriculum since she is not from the education sector. Hindi raw niya ma-review ang matatag curriculum dahil wala siyang alam dito. Ang alam niya lang daw gawin ay magpokpok ng tao para magtrabaho. Kaya maaring siya daw ang cause ng pagtaas ng presyon ng isa niyang tao. Yan man talagang alam niya, pati boxing. Hindi lang pokpok, kundi boxing. Ayan, na-report pa sa BBC. Philippine Mayor fell punching sheriff in Davao City, July 2011. The mayor of a southern Philippine city has dealt out her own form of rough justice to a local sheriff after he failed to follow her orders. Mayor Sara Duterte was angered after Sheriff Abe Andres ignored requests to delay a planned demolition of shanty homes. Yan, hindi paninira, hindi gawa-gawang kwento. Reported ng BBC World mismo. Pero yung kwento niya, mga kababayan, na lasinggo daw yung ating Pangulo, pinapalabas na lasinggo daw. Malabo po. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi mo makitaan na naglalasing. Napakasipag, araw-araw nagtatrabaho. Napakaaga pa, kung saan-saan ng probinsya pumupunta para mag-inspeksyon ngayon. Noon, ayuda para sa mga victims ng mga calamities. Pagbisita doon sa mga nasalanta, sa mga magsasaka, pag-i-implement ng mga proyekto, programa, at ngayon, inspection doon sa mga palpak na flood control projects. You see, magagawa yon yung ating Pangulong Bongbong Marcos ng maayos. Aros hindi na nagpapahinga yung ating Pangulo. After na mag-travel, mga official travel sa ibang bansa, diretso sabak sa trabaho, walang pahinga. Tapos, palalabasin ni Sara na lasinggo yung ating Pangulo. Yun ang rason. Nagdesisyon na raw siya, mga kababayan, na mag-resign. Ito po, mga kababayan, release ng Office of the Vice President, Overseas Vice President pala, published by Philippine Star. Kasi iba yung actions ni BBM noong ako ay nag-tender ng resignation. Kung maalala ninyo, that was June 19, 2024. It was a Wednesday. Matagal ko na pinag-isipan yung pagre-resign. Inisip ko na kapag mag-resign ako,
habang nasa administration ako, inaatake ako. Pag nag-resign ako, dodoble yung atake sa akin. Siya man lang ang atake ng atake. Posibleng mag-file ng impeachment case sa akin dahil September 2023 pa lang pinag-uusapan na yon. Natural, magpa-file ng impeachment case laban sa inyo. Kahit kontra nga yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Pinagbantaan mo ba naman yung ating Pangulo? Si First Lady tapos si Martin Romualdez. Tapos, sasabihin ninyo, wala man kayong ginawang pagbabanta. Malinaw na malinaw ang ebidensya. Recorded. Tapos, ang pinakang malaki na rason ng impeachment po, na ang nag-file po, mga anti-Marcos, anti-government, na mga personalities, makabayan black, hindi man yun mapipigil ng ating Pangulo. Kaya lang siyempre nakita ng majority, kahit hindi approve ng ating Pangulo, na malakas yung ebidensya. Kasi hindi man ninyo na ipapaliwanag ng maayos yung paggamit ng confidential funds. Iwas posit kayo sa investigasyon ng Kongreso. Alangan man, pabayaan na lang yung pang-aabuso po ninyo. Diba? Kaya itong narrative ninyo po, kayo man lang naniniwala niya. Tapos sasabihin pa ninyo na bloodbath. Yan pala, motion to dismiss. Nagpasaklolo pa kayo for technicalities. Ang question ninyo, technicality. Hindi man yung merito ng kaso. Ang question ninyo sa Supreme Court. Inabura naman kayo ng Supreme Court. At yung mga senador in-archive. You see? Ang lahat ng ito, nangyari sa buhay ninyo itong mga trouble na to. Wala man kinalaman dito yung ating Pangulo. Lahat ng itong pinakarap ninyong problema, kagagawa ninyo, tulad ng ginawa ng tatay ninyo, sinisisi sa ating Pangulo. Isa yung may gawa ng AJK. Anong kinalaman doon ng ating Pangulong Bongbong? So, matagal ko na hawak-hawak yung resignation letter na yun. Matagal akong pabalik-balik sa Malacanang, pero hindi ko talaga pa naibigay. Pero nung June 19, 2024, dun ko na isip na yun ang pinakatamang panahon na ibigay ko na yung irrevocable resignation ko. Kasi merong meeting sa Malacanang about opening of classes na hindi naman dapat na umaabot sa level ng Pangulo, pero meeting ko no para sa kung kailan magbubukas ang class. So, after nung meeting, mag-request ako kay President Marcos if I can have a few minutes of his time. Meron lang akong ibigay sa kanya na sulat. So, ang ginawa niya, sinabi niya, so ano kasi yun? Meron silang reception area, tapos papasok ka sa isang room. Doon sa room, doon ginagawa yung meetings nila. Merong conference table. Tapos, pinapasok niya ako sa isa pang room doon sa loob. Nagmuka siyang office na may table, may office table, may lounge, merong living room. Doon niya ako dinala. Meron pa isang conference table. So, tinanong pa nga niya ako hindi ka pa nakapasok dito? Sabi ko, hindi. First time ko ito nakapasok dito. Tapos nagkwento pa siya na, nung panahon ng tatay ko, ito parang kung saan nag-gather ang mga tao. Tapos, gusto niya daw yung view na yon doon, kaya ginawa niyang office. Sabi ko, okay. Gumanon lang ako. And then, sinabi ko na sa kanya, may dala ako na letter, ibibigay ko sa iyo. Tapos, binigay ko sa kanya. And then, nung pinasa na niya, ang sabi niya, why? Tanong siya sa akin, bakit? Tapos sinabi ko sa kanya, ayoko na pag-usapan kung bakit ako mag-resign. Dapat man talaga na mag-resign ka. Unang-una, saan ka nakakita, DepEd Secretary, alter ego ka ng ating Pangulo. Pagkatapos, nandun ka sa rally ng maisog, organized ng KOJC. Nang sigaw, bangag, Marcos resign. Nandun ka. Ang ibig sabihin, approve mo yon, pumunta ka nga na kung mag-resign ang ating Pangulo, ang beneficiary kayo. You see? So, dapat ka talaga na mag-resign as DepEd Secretary. Pangalawa, siyempre, dapat kang mag-resign kasi hindi ka man nagtrabaho ng maayos. Bagsak nga yung edukasyon Kaya tama yung sinabi ni ACT Party List Representative Antonio Tino. You are the worst DepEd Secretary. At tama din yung sinabi ni Yussi Castro. Complete failure. Ang inyo pong paghawak sa DepEd, pati nga ngayon sa Office of Vice President. Failure. Saan ka nakakitang Vice Presidente? Sobra ka doble kaysa sa ating Pangulong Bongbong Marcos na nag-travel sa abroad.
Yan o, sabi rito sa report ng Pilipinas Today, 11 foreign trips si Sara, 5 lang yung ating Pangulo. Ano ang accomplishment report mo? Pagsayang ng pondo ng bayan. Hindi mo pwedeng sabihin na wala kang ginagastos na pondo ng gobyerno. Unang-una, sumusweldo ka as Vice President na wala ang accomplishment. Doon pa lang lugi na sa sweldo mo ang ating mga mamamayang Filipino. Di ba? At worse, wala ka nang naitulong, naninira ka pa, namimirwisyo. Yan ang malala. Nakapasok dito. Tapos nagkwento pa siya na, nung panahon ng tatay ko, parang kung saan nag-gather ang mga tao. Tapos, gusto niya daw yung view na yon doon. And then, nung pinasa na niya, ang sabi niya, why? Tanong siya sa akin, bakit? Tapos sinabi ko sa kanya, ayoko na pag-usapan kung bakit ako mag-resign. Para sa akin ba, kailangan pa ba itanong yun? Hindi mo ba nakikita kung ano yung ginagawa ninyo sa akin? O parang hindi Baliktad naman ako masopista na... Anong ginagawa sa iyo ng ating Pangulo? Inayaan ka nga lang na sumama sa rally, maisog rally, pinagsabihan ka ba? Kahit ngayon, pinagsabihan ka ba? Inaya ka lang, mag-travel. Sabi ni Jose Castro, hindi naman anya namin pwedeng pigilin siya. Binigyan ka pa rin ng travel authority. Ang tawag mo dyan kung hindi abuso? Di ba? Imagine, ang purpose mo, mag-rally sa sang bansa, binigyan ka ng travel authority ng Palasyo Malacanang, masama pa rin ang loob mo, sinisiraan mo pa rin ang ating Pangulo. Saan ka nakakita na ganyang uri ng tao? Di ba po mga kababayan? Noong DepEd Secretary ka, hindi ka man pinaresign. Nag-resign ka. Pagkatapos nung mag-resign ka, bumuelo ka na ng paninira. Hindi ka man inaano. Wala man marinig na kung anong masasamang salita mula sa ating Pangulo. Maski kay Lisa Marcos, kung hindi ka pa nagbanta, napapatayin na sila. Doon na lang pumalag yung ating Pangulo. Pero yung statement pa ng ating Pangulo, napaka-simple lang. Walang pagbabanta. Ang sinabi na lang ng ating Pangulo, ito ay aking papalagan. Yun lang po. Hindi nga sinuport ng ating Pangulo. Until today, hindi nagbabago ang posisyon ng ating Pangulo. Hindi niya sinusupport yung impeachment. Pero sabi niya, sinandyan na yan, dapat niya yung proseso, ma-observe yung tamang proseso. Ganun lang ang marinig natin sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero kayo, ang dami niyong sinasabi na masasamang salita. At ngayon ang latest, sabihin ninyo, lasinggo yung ating Pangulo, naamoyan ninyo ng alak. Sinang maniwala man sa inyo niyan? Ialam na namin yung agenda mo. Ito, mula mismo sa bibig mo. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang panira ko sa inyo. Basta lang masira. 20. Wala daw pakialam siya. Basta sisirain ko niya kayong lahat. So ito na nga yung ginagawa mo po. Yan na. Sara, wala ako pakialam. Basta sisiraan ko kayo. Lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang panira ko sa inyo. Basta lang masira. O diba? Mali na. Wala daw siya pakialam. Basta sisiraan ko niya kayo lahat. Wala akong pakialam. O ito na ang ginagawa niya. Malinaw, mga kababayan. Hindi mo ba nakikita kung ano yung ginagawa ninyo sa akin? O parang hindi naman ako masopista na aatakihin ninyo ako nang aatakihin habang nagtatrabaho ako para sa inyo. And Nagtatrabaho daw. Na the Department of Education was the department that was delivering results sa administration. Saan nagtatrabaho? So hindi na ako sabi ko, ayaw kong pag-usapan. And then sabi niya, he tried to ask me to stay. Tapos sabi ko, ayoko na. And then, ang sunod niyang ginawa, inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Sabi ko, wala akong gustong posisyon. O, kita mo na, kahit wala kang magandang accomplishment sa DepEd, ino-offeran ka pa pala ng ibang posisyon. You see, ang ibig sabihin, nagmamagandang loob pa rin sa'yo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kung hindi, ba't mag-offer pa yun ng posisyon sa'yo? Na alam niya, failure ang DepEd,
Pero kahit failure yung DepEd, naniniwala pa rin sa'yo yung ating Pangulo na pwede kang maging effective sa ibang agency tapos minamasama mo pa. Anong klase? Di ba po? Kung iba-iba po, matagal ka na tinanggal sana. DepEd Secretary ka, alter ego ng Pangulo. Nandun ka sa rally, ang maisog, ang sinisigaw, bangag-bangag, Marcos resign. Pero nang pumunta ka sa DepEd, sa Palasyo Malacanang para mag-submit ng resignation, inoferan ka pa ng ibang posisyon. So ang ibig sabihin, naniniwala pa rin sa'yo ang ating Pangulo na may maitutulong ka sa ating gobyerno. Kaya lang talagang wala pala na maasahan sa'yo ang ating mga kababayan. Tingnan mo ang ginagawa mo ngayon. Ano na? Inubos mo lang yung panahon mo. Kahit may calamity, nasa pagbiyahe ka sa ibang bansa. You see? O galing mismo sa bibig niya, inoferan siya. Tapos ang sunod niya sinabi sa akin, pwede ka bang tumulong sa midterm elections Kita mo na. para sa mga senators? May tiwala pa sa kanya, yung ating Pangulo. Hiningan pa nga siya ng pabor kung pwede siyang tumulong. Pero siyempre, kung ayaw na, hindi man siya pipilitin tulad ni Amy Marcos na kahit kapatid, laging bumabatikos, pero sinama pa sa unity team. Pero nang hindi na mismo, si Amy Marcos pumupunta, di inayaan na ng ating Pangulo. Pero may narinig kayo na patutsada mula sa ating Pangulong Bongbong Marcos laban sa kanyang kapatid. Di ba wala? May pagrespeto siya sa desisyon ni naman kapatid o kaibigan o kaalyado sa politika. Kung ayaw na, ano man ang magagawa ng ating Pangulo kung ayaw tulad po ni NBI Director Santiago na nag-file ng irrevocable resignation. O di sabi ng Palasyo Malacanang ni Jose Castro, tatanggapin na niya ng ating Pangulo yung resignation. Kasi ayaw na. Hindi mo pwedeng pilitin yung tao na magtrabaho kung ayaw niya. Hindi yan magiging effective pag ganyan. Sabi niya, kasi di ba yung pugpong ng pagbabago, kasali naman yun sa unit team noon. Gumanon siya. Sabi ko, hindi ko, pag-iisipan ko, pero wala pa akong plano. Madaling sabi, hindi po nagtatanim ng masamang loob yung ating Pangulo. Yan ang karakter niya. Magandang karakter sa ating Pangulo. Kahit nga yung mga dating bumabati ko sa kanya, nakita mo si Manny Pacquiao, inakusahan pa siyang magnanakaw, sinali sa unit team, buti na lang talo. Yung si Pia Cayetano, hindi na personal yung ating Pangulo. Sinama sa unit team. Si Villar, walang ugali po na mapagganti. Gusto ng ating Pangulo, katahimikan, unity. Sinong umalis sa unity? Di ba si Sara? Yung ating Pangulo, hindi man nangaaway. Siya yung inaaway palagi. Kaya nga, lagi nating pinapaliwanag dito mga kababayan. Walang away between Duterte and Marcos. May nangaaway lang. Yung Duterte, inaaway yung Marcos. Hindi man po pinapatulan ng ating Pangulo. Kaya sila nanggagalaiti palagi. Para sa 2025 midterm elections ng senators. So, clearly, lahat ng attempts niya to make me reconsider my resignation, na sinabi niya, magstay lang ako as Department Secretary of DepEd, na sinabi niya, gusto ko bang lumipat sa ibang posisyon, sabihin ko daw sa kanya, na sinabi niya, pwede ba akong tumulong sa midterm elections ng 2025. So, hindi iyon actions ng taong tumitingin as failure. So dapat kang magpasalamat sa ating Pangulong Bongbong Marcos kasi naniniwala pa rin sa iyo. Ang nagsabing failure ka, si Jose Castro. Kasi lumabas po ngayon nang i-review yung inyong performance, lalo na nung sumingaw na yung confidential funds, lahat chichirya at investigasyon ng Kongreso na lahat chichirya yung beneficiary ng confidential funds sa DepEd. Pati yung mga pagkain para sa mga mag-aaral na bulok. O ito na po ang masasabi natin na talagang failure. Nung panahon na nagre-resign ka pa man lang po, nagsabit ka ng resignation, wala pa man na ginagawang investigasyon, wala pang evaluation ang sa DepEd. Pero alam na natin yung dismal performance ng mga mag-aaral. At yung ating Pangulo kasi ang ugali po, hindi siya confrontational. Solution-oriented siya. Kaya kung hindi ka na masaya sa DepEd, nag-file ka ng resignation, nag-offer pa siya ng ibang posisyon sa inyo. Dapat nga ikatuwa ninyo. Pa di ba? Yun ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko. So, hindi ko alam saan nagagaling yung sinasabi nilang failure ako as a Department of Education Secretary. At
Ang clincher dito, hindi yun. Hindi yung gusto niya akong manatili at nagtrabaho para sa kanya sa administrasyon. Yun yung pag-alis ko, nagbeso-beso siya sa akin. This was 10:25 or 10:30 in the morning. Papa, sa oras ko. Hindi lang ako sigurado sa oras. Yes, tama. Kasi ito yung pumasok sa isip ko eh. Tama yung oras ko. 10:25, 10:30 naman. Amoy alak siya. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Pero, hindi ko naman siya nakita nag-inom ng whiskey. Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Pero amoy alak siya at 10:30 in the morning. Doon na-confirm yung decision ko na mag-resign. Dahil lang sa amoy alak? Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Ikwento mo sa mga followers mo, maniniwala sa iyo. Pero yung mga ordinary Filipinos, the general public, maniwala man sa kwento mo. Na lagi ang kwento mo po, intong kasinungalingan. Bakit? Yung mismo ngang pagbabanta mo sa ating Pangulong Bongbong, after 2 months, iba na yung sinasabi mo. Sabi mo, wala ba na niya akong sinabing gano'n? Yan o. I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next, could you not say that. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next, could you not say that. Oto-oto na lang ang maniniwala. Kung gusto ninyo magpa-auto, sige lang kayo magpa-auto. Kayo na lang maglukuhan. Tama? Ito pa ang isang ebidensya na fake news peddler si Sara. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room, at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Sa kanya pala lang galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat. Confirm? Yung gusto magpa-auto, sige lang po. Maniwala kayo sa kwento ni Sara. Okay lang yan. Di ba pa? Naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia.
Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.